maraming nakakapanood nito. So ngayon sa ginawa nyo, lalo nyo nang pinasama yung sarili nyo. Ewan ko, siguro sanay na rin naman kayong binabas kayo dyan. Eh di ba nga kung sanay na tayong binabas, dapat hindi na natin pinatulan to, hindi na natin pinahaba to. Dapat kinausap nyo ng maayos yung tao. Hindi yung pinahiya nyo, pinagtulungan nyo pa yan dyan. So wag nyong sabihin yan, wag nyo ipagmalaki na nagpunta kayo dyan para ipromote ang turismo ng Palawan. Wag ganun. May nag-invite ba sa inyong pumunta dyan? Di ba kayo lang din naman pumunta dyan para mag-unwind? Saan nyo ba nalaman ng Palawan? Di ba sa ibang mga travelers din? Huwag nating isumbat yun or huwag nating ipagmalaki na punta kami dito para i-promote ang Palawan. Kahit di mo na i-promote yan. Kahit di nyo na-promote, sikat na ang Palawan. Sikat na ang Coron. Mga turista ang pumupunta dyan. Mga turista talaga ng mga foreigner. Karamihan. Ang yabang nyo dito sa video na to. Hello mga chaps, ni Madam Kilay. So meron naman tayong chismis. Patulang talaga ako dahil wala akong pakialam. Mabas kayo kung mabas kayo. So, ito is opinion ko lang. Hindi tayo para-paras ng opinion sa napanood. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo te. Then husgahan natin pare-parehas. Mag-entry, tapos ang gagawin, itabas pa kami. Promote kami ng preso. Susukan daw sila na rin. Tapos babae na yun. Babae yun? Joke kaya na yun. Ikaw yan. Ano bang pinag-alika mo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi ko, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? Comment lang yung mga comment. Ano sinasabi mo? Ikaw lang po. Eh, bakit guys yung sinabi di mas natin malakas. Ginamit nyo lang mga taga-orod para sa vlog yung Sokmed. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos baka kayo inabot. Nisin kong duli. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. So may sinabi dito, may pinost daw si ate na ginamit nyo lang ang mga taga-Coron para sa pag-vlog nyo sa Sokmed, dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom, at lalong ginamit nyo mga staff para mag-assist sa inyo tapos wala kayong inabot kahit 5 duling. Kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me? Ano? Bring Me postizo. Bring Me kayo ng postizo. Diyos ko naman, yung mga magpapalaro dyan, huwag naman postizo, huwag naman yung kahiya-hiya. Diyos ko, buti kung saan nahahawakan yung postizong ibibigay. Huwag nyo nang pahirapan yung mga tao. Magbigay kung magbibigay, dami nyo pang kondisyon, mga punyeta. Alam mo ito yung mga kasi ng pamigay or charity na pahihirapan ka muna bago ka bigyan. Alam mo yun, parang gagawin ka munang timawa bago ka bigyan. Katulad ito sa sinabi niya na, yung nakaraan lang sinabi niya, nabasa ko rin yun eh. Hindi lang ako nag-comment, pero ngayon magko-comment ako. Yung sinabi niya na magpatato kayo, patato niyo yung mukha ko, yung mukha niya daw, ipatato. Tapos bibigyan niya ng 50,000 kung sino yung pinakamaganda ko. Di ba nung si Raulo? Eh paano yung mga hindi mo napili? Na nakatato na yung mukha mo sa katawan nila. Alam mo, sagrado yung tato Hindi basta-basta yan. Meron na magpapabura ng tato pero nandyan na yan. Alam, pwede ba nilang burahin yung mukha mo doon pag ayaw na nila? Hindi. Kailangan pa nilang magiging keloids yan bago nila mabura yan sa katawan nila or gagastos sila ng malaki bago nila mabura yan sa katawan nila. Di ba nung si Raulo? Mamimigay kayo, pahihirapan yung pagagawin nyo pang tiwawa yung mga tao, mga gago. Ganyan yung mga klase ng charity na nangihinayang sa perang ilalabas nila kaya pahihirapan nila yung mga tao. Real talk, ibig sabihin hindi bukal sa loob ang pagtulong. For the image, para magmukhang mabait ka, kuno. Tapos ito yung karugtong, sabi wag nyo sabihin malaki pa na ubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain nyo. Sana, namigay na lang kayo sa daan na tuwapin mga tao kaysa sa ginawa ninyo. Pinaasan nyo na, ginawa nyo pang mga bata, mga matatanda, sana na lang inuna ninyo. Yan, ay, may naghamon ng suntukan si ate mo, girl. Baka naman, eksena lang ni ate mo, girl. Yun. Ano ba pinagmamalaki mo? Sino po ba kayo dito? Ha? Staff. Sino kayo dito? Ha? Bakit hindi ka nabigyan? Ay, hindi naman. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote yung Coron. Ang kapag naman na mo, tumutulong na kami. Ano daw? Sabi niya, sino bang pinagmamalaki nito? Tumutulong na nga kami. Ganito. Gusto niyo din naman yun, di ba? Di ba? Gusto din naman natin yun eh. Tayo mga public figure mo, lalo na sa inyo, ewan ko kung ano bang dahilan ninyo kung bakit kayo tumutulong. It's either for the clout, it's either para kunwari maganda yung image natin sa mga tao, pero deep inside ayaw natin ang ginagawa natin. Diba? Huwag natin susumbat na yung tumutulong na nga kami, dapat nga kayo tumulong dito. Ano? Nating ipagyabang sa kanila na tumutulong na nga kami. First of all, siguro hindi naman nila kayo inutusan na magbigay kayo sa kanila. Diba? At saka kusang loob nyo naman yun. Dapat ang kusang loob, wala tayong panunumbat. Kung bukal sa loob mo yung pagtulong mo, dapat hindi mo yun sinasabi. Unless na lang for the clout lang yan and for image. For image lang yung tulong ninyo. Pero yung eksena mo dito, Dong, sa Invisible Rice, may kayabangan ka dito. Sa totoo lang, real talk. Ang yabang ng dating mo dito. Parang ikaw yung merong pinagmamalaki. Dahil vlogger kayo? Kuno? Hindi kayo vlogger. Hindi kayo vlogger para sa akin, sa totoo lang. Dito, saan ka ba sumikat? Sa Invisible Rice? Saan ka ba umano? At saka kung good influencer kayo, kung talagang influencer kayo sa tingin nyo, kasi ako hindi. Hindi ko, bad influencer kayo para sa akin. Pero kung good influencer kayo, dapat kayo umintindi
kayo magpapakumbaba sa mga tao. Kasi nga diba dito sa social media, mabuti mo masama mang gawin mo, may masasabi sa yung mga tao. Yung bash-bash na yan, hindi na bago sa atin yan. Diba lumang-luma na sa atin yan, Diyos ko Lord. Ako dami kong pinatulan na rito, pero hindi naman ako ganyan pumatol dahil. Irarilto ko ng bonggang-bongga, pero hindi ko yung dinuduro-duro, hindi ko yung binababa, yung kanilang pagkatao, walang ganon. At the end of the day, maraming batang makakapanood nito. Marami kayong batang na i-influensyahan, dahil kuno sa kabutihan ninyong pinapakita. Ewan ko ba kung totoo ba? So, maraming nakakapanood nito. So, ngayon sa ginawa nyo, lalo nyo nang pinasama yung sarili nyo. Ewan ko, siguro sanay na rin naman kayong binabas kayo dyan. Eh, di ba nga kung sanay na tayong binabas, dapat hindi na natin pinatulan to, hindi na natin pinahaba to. Dapat kinausap nyo ng maayos yung tao. Hindi yung pinahiya nyo, pinagtulungan nyo pa yan dyan. Tuloy natin. Ano ba, Mayor? Tingnan nyo nga, Mayor, nandito po kami para tumulong. Eh, no, mga mataganda sana lang. Promote kami rito para i-promote ang turismo ng Palawan. Sabi nagpunta kami dito para i-promote ang turismo ng Palawan. Kung sino man yung nagsalita na yun. Kahit hindi nyo i-promote ang Palawan, matagal nang sikat ang Palawan. Ang dami nang nagpapasikat na hindi man sila vlogger, yung mga travelers na nagva-vlog, nakakatulong sila sa pagpapakilala sa Palawan sa ibang lugar. So, wag niyong sabihin yan, wag niyo ipagmalakihan na nagpunta kayo dyan para i-promote ang turismo ng Palawan. Wag ganun. May nag-invite ba sa inyong pumunta dyan? Di ba kayo lang din naman pumunta dyan para mag-unwind? Saan nyo ba nalaman ng Palawan? Di ba sa ibang mga travelers din? Wag nating isumbat yun or wag nating ipagmalaki na punta kami dito para i-promote ang Palawan. Kahit di mo na i-promote yan, kahit di nyo na-promote, sikat na ang Palawan, sikat na ang Coron, mga turista ang pumupunta dyan. Mga turista talaga ng mga foreigner, karamihan. Ang yabang nyo dito sa video na to. Tapos susunod kami. Excuse me, sir. Oo. Wala po ngayon dito si Polo. Oo nga, teka lang. Sino po yung Mayor dito? Si Mayor Reyes po. Mayor Reyes, nananawagan po kami na ganito pong klase ng mga tao ang lalasong sa munisipyo ninyo. Ano yun, nag-aantay ka na lang? Hindi namang nilalahat yung mga parang hinusgahan mo na kagad yung tao na sinabi mo, nag-aantay ka na ng lagay. Hinusgahan mo na kagad yung pagkatao niya dong. Kung gano'n, ang sakit nung kung sino mang nanay nito, kung nanay ko ginanan mo, gago ka pala eh. 'Di ba? At may mga nababasa rin akong comment about dito kung sino man to si ate mo, girl, si nanay. Tumutulong siya sa kapwa niya nung pandemic, kung maganda yung background niya sa mga kababayan niya. So ikaw, Invisible Rice, huwag kang judgmental. Porque meron tayong tawag dito, pangalan sa industriya. Huwag ganun. Hinusgahan mo na kagad yung pagkatao niya dito. Very wrong ka dito, te. Okay? Hindi po. Oh, ba't ganun? Alam mo naman, di ba, kailangan mag-coordinate dito bago namin gawin yun. Kaya kung ako mag-assist, ba't una namin bigyan niyo mag-assist? Para sa mga kapagbahay nyo dito, nag-inikot ka rito, di ba? Sino pa kayo natin nyo? Yung priority, yung taga-munisipyo. Bakit mas una kayong lagyan, ganon? Hindi po gano'n. May mga comment lang. Pinangalanan mo, nalagay mo, Virgospan, di ba? Alam mo, ka. Iyan na lang natin. Sino wala masabi? Ako. Legal case na lang. So, wala natin yan. Ilan ba? Lahat na lang sa picture. Sir, pwede ko magsalita? Ganito po, si Mayor po na sa truck. Hindi, gusto lang namin iklaro. Ano po ba ang tama? Sangayon po ba kayo sa ginawa niya na pinahiya niya kami? Hindi kami galit sa lahat ng tao dito ha. Sa nag-post lang. Dahan-dahan lang po. Wala kayo ha. Sa nag-post lang. Hindi namin ibigay namin. Sa nag-post lang. Nakaka-renage, lahat po kami kasali sa Isa lang. Isa lang. So, dahan-dahan lang po kausapin natin. Kasi, nandito kami. Tumulong na kami, nandito kami para mag-enjoy. Pumunta kami dito dahil gusto namin mamit yung mga tao. Pinost ko kung ano lang ipamimigay namin. Nakapost naman doon ah. Yung grocery kong gano'n. Ako lang ang masama. Wala akong Ano po ba yung nakalagay? Ikaw lang. Hindi, okay lang. Ang tapang-tapang mo sa SN. Kung may nag-post pang iba, bakit ka mag-i-post? Sabi ko diba? Taga-munisipyo ka. Taga-munisipyo ka, alam mo. Dapat di ka lang gano'n sa ganun. Hindi, tsaka niyaya mo na suntukan eh. Bakit mo niyayaya na suntukan? Ay, ba't pinilabayan ka kayo? Hindi, hindi. Dapat kasama mo? Ipa-explain natin bakit mo siya niyaya. Wala lang. Tape mo lang, gano'n? Sir, ako muna kayo sa... Pag-usap na lang po tayo ng mahina. Kasi nakaka-hide lang eh. May tumulong kami. Wait lang nga ito ha. Ang sasabihin pa niya, para daw sa pagbablog. Kumikita pa ako dyan sa pagbablog na hinayumak na yan. Oh, may pinost pa akong video. Naka-live lang ako. Kumikita ba yun? Hindi ko kailangan. Ate na po, promote ng pala. Kakaloka.
Alam mo, ang nakikita ko lang talaga nangyari doon, dapat kayong yung vlogger kuno na nandun, hinabaan yung pasensya nyo. Sa totoo lang. Hinabaan yung pasensya nyo. Parehas, sigurong may pagkakamali or may hindi pagkakaintindihan or parehas kayong may tama. May tama si ate mo dahil sa sinabi niya na hindi masyadong napunta-punta kayo doon, tapos hindi nabigyan or kahit konsuelo de bobo man lang yung mga nag-assist sa inyo, tapos nag-antay yung mga tao. Siyempre siya, siguro nakikita niya yung sitwasyon doon eh. Siguro yun yung pinaka-review niya sa sitwasyon kasi nandun siya. Tama siya sa sinabi niya, siguro kahit ako, kung nandun ako, ano ba yan, yung mga tao, kanina pa nag-aantay dito, sabihin na lang ninyo kung ganito. Dapat, siguro, ang mali sa side ninyo, hindi nyo siguro talaga na-organize ng maayos yun. Naka-lesson na lang dito sa nangyaring to sa inyo, ha, kayo mga vlogger ko, no. Mag-aabiso kasi kayo, sa mayor, sa barangay. Kaya siguro kaya ganito nangyari, wala kayong permiso sa mayor eh. Wala kayong permiso sa pamahalaan nila na magkakaroon kayo ng ganitong klaseng event. Katulad ng sinabi niya, mag-unwind kayo dyan, mag-relax na kayo sana sa Palawan, kay ganyan-ganyan. Tapos baka mamaya, mag-unwind nga lang kayo, bigla nyo naisip na, ay, mamigay tayo, chuchu-chuchu. Oh, in-announce ng mga tao, kung sino mang nagsabi na mamimigay kayo ganito, kaya nagkagulo na. Hindi na na-organisa kasi wala kayo mismo. Kayo, ang dami-dami nyo dyan eh. Wala man lang kayo, hindi mo na kayo nag-ask ng permit kung po pwede bang ganito para ma-assist kayo ng bonggang-bongga. Hindi yung mukha kayong entitled dyan, nagsisiga-sigaan na kayo, kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi na lang kayo nagpasensyahan sa isa't isa na nag-usap para maayos. Hindi yung ganito. Pinapakita nyo rin sa mga tao na kayo rin mismo, na wala kayong manners. Andiyan na kayo sa munisipyo, di ba? Parang hindi, parang pinapakita nyo pa sa mga tao na kayong batas. Di ba? Kayo yung batas. Ikaw, pati yan si ano yung sinasabi ng Invisible Rice, sinasabi niya na, sino pinagmamalaki mo? Sino ganun dada? Parang ang yabang ng dating eh, kasi okay, nandun na tayo, kayo yung mamimigay, kayo yung may pera, yung mga tao dyan, nagmumukhang kawawa, dahil nga pinapaasa ninyo na nakaghihintay na doon, may mga bata pa, ang daming ganun-ganun na. Siguro yung sitwasyon yung comment ni ate doon, yung sinabi niya doon is para lang dahil lang sa nakita niya. Kayong mga vlogger, dapat inorganize nyo mismo yan bago kayo mamigay ng mamigay dyan. Sumugod pa kayo dyan, pinagtulungan nyo pa yung babae para kayo mga siraulo. For the clout yan, ewan ko ba kung vlog lang ba yan or script ba yan ginawa nyo, hindi ko alam, pero for the clout, para lang mag-ingay kayo. Tingin ko, kaya nila pinatulan din tong si ate mo girl dahil for the clout. Para pag-usapan na naman, total, sanay naman sa pahiyaan yung mga yan eh. Sanay na yan siya, si Saltek tsaka si Invisible Rice sa mga kahihiyan. Kaya go lang sila dyan kahit i-bash sila. Go lang sila kahit masyadong marami ng isipin hindi maganda para sa kanila yung mga tao. Kasi for the cloud, para pag-usapan na naman, para sa issue na naman. Pero yung pinakita nyo na ganyan sa mga tao, hindi kayo vlogger. Para sa akin, you're a bad influencer. Yun lang ang masasabi ko, day. Ayusin yung mga ugali nyo, ti. -1 kayo sa langit, day.